Sa tuwing unang araw ng bawat buwan ay sabik na hinihintay ng buong bansa ang isang partikular na anunsyo. Ngayon ay inilabas na ang Hunter Rankings para sa Setyembre taong 2025 at nagunahan ang publiko sa pagkuha ng kanilang mga cellphone upang makita ang bagong listahan. Maging si Yoon Sung ay masayang ipinapakita sa kanyang ina ang updated na ranggo. Karaniwan ay itinuturing lamang na libangan ng publiko ang rankings na bihirang magbago ngunit iba ang pagkakataong ito. Sa isang silid ng ospital, sa wakas ay nakita ni Kim Min-jae at ng kanyang kasama ang matagal na hinihintay na rankings na lumitaw sa screen. Formal namang iniharap kay Hunter Association President Moon Jong-tae ang opisyal na World Hunter Rankings ng Setyembre. Samantala, matapos ang isang madugong labanan ay napangisi si Lee Se-yoon at inisip kung nakapasok nga ba sa listahan ang lalaking iyon. Si Chan Sok na isa na ngayong pampublikong personalidad ay napailing sa engranding presentasyon ng ranking sa kanyang cellphone at agad na nag-scroll dahil alam niyang ang tanging tunay na mahalaga ay ang mga pangalang nasa top 10. Ipinakita ng listahan na matatag na hawak ni Lee Se-yoon ang ika-10 ranggo habang ang kanyang mga tauhan ay nagtatayo ng kampo sa isang nagyayelong kaparangan. Sa ika-5 ranggo ay ang mabangis na si Kim Chae-yeon, isang hunter na gumagamit ng kakaibang pares ng gintong talam na hugis pamaypay. Ang ika-3 ranggo ay napunta sa dalubhasa sa apoy na si Choi Yorim na binabalot ng sarili niyang ningas. Sa ika-2 ranggo naman ay ang makisig at napakalakas na si Jang Tae-sok na naglalabas ng napakalakas na lilang kapangyarihan. Bago pa man makita ng ating bida kung sino ang nasa unang ranggo ay inanunsyo ng isang opisyal na kasali na siya mismo sa listahan, at masayang ipinaalam din ng parehong opisyal na tapos na ang kanyang mahabang paghihintay kaya maaari na siyang tumungo sa kanyang conference sa harap ng media. Binati siya ng lalaki at binanggit na ang kanyang pangalan ay kabilang sa mga bagong hunter na pumasok sa mga ranggo. Sa opisyal na dokumento ay naka-highlight ng pula ang kanyang pangalan. Ito ay tanda ng kanyang record na bumasag sa mga nakasanayan sa mga ranggo. Bagamat karaniwan na para sa isang veteranong hunter na harapin at tapusin ng mag-isa ang isang Grade 3 Rift, para sa isang baguhan sa kanyang unang misyon ay isa itong walang kapantay na tagumpay. Hinarap ni Chan Sok ang pagdagsa ng media habang sunod-sunod ang tanong ng mga mamamahayag tungkol sa kanyang pinagmulan at sa kanyang hindi kapanipaniwalang nagawa. Pakiramdam niya ay para siyang batang henyong itinatanghal sa harap ng lahat kaya pinutol niya ang mga katanungan at inanunsyong tatanggap na lamang siya ng isa pang huling tanong. Isang mamamahayag ang nagtanong tungkol sa kanyang pananaw at mga salitang paninindigan para sa kanyang kinabukasan bilang hunter. Diretso niyang sinabi sa mga kinatawan ng media, wala nang saysay ang mga walang katotohanang sabi-sabi, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Sa halip ay buong kumpiyansa niyang idineklara na papatunayan niya ang kanyang halaga sa pamamagitan ng mismong mga resulta. Pagkaraan ay natagpuan ni Chan Sok ang sarili niya sa isang helicopter na lumilipad sa ibabaw ng wasak at tigang na mga guho na dating kulungan ng Gonsal. Itinuro ng Pangulo ang nakapangangilabot na tanawin at ipinaliwanag na matapos lumitaw ang mga rift ay karamihan sa mga bansa ay nawalan ng kakayahang mamahala at buong pagmamalaking sinabi na ang Timog Korea ay hindi lamang nakaligtas kundi umunlad pa na ipinapakita ang kanilang makabago at tahimik na helicopter bilang patunay. Nang itanong ng binata kung iyon ba ang sinapit ng mga bansang hindi nakayanang makibagay ay kinumpirma ng Pangulo na marami sa mga kabisera ng mundo ang tuluyang naglaho. Sa kanya inanyayahan ng batang hunter na mas pagmasdan pa ang pagkawasak sa ibaba. Ipinaliwanag niyang ito ay isa sa tinatawag na nasa antas na 80, ang 8 pinakamapanganib na corrosion rift sa buong mundo. Gayunman ay ang Gonsal Prison Rift ay lumitaw 13 taon na ang nakalipas. Ito'y biglang sumabog mula sa gitna ng lungsod ng walang anumang babala. Bagamat may ilang nakaligtas sa unang pangyayari ay natagpuan nila ang sarili nilang nakulong sa loob ng bagong nabuo na corrosion zone. Dahil walang takas ay mabilis at walang awang nilamon ng mga kakilakilabot na nilalang sa loob ang mga nakaligtas. Sa loob lamang ng ilang araw ay isang buong lungsod ang naglaho sa mapa ng walang bakas. Pagkatapos nito ay ipinaliwanag niyang kahit mukhang matatag ang mga bansa sa ibabaw ay labis ng hamina ang kapangyarihan ng kanilang mga sentral na pamahalaan. Matapos maunawaan ang aral sa kasaysayan ay dumiretso si Chan Sok sa punto at tinanong kung bakit siya dinala ng Pangulo doon. Ibinunyag nito na si Yoon Sung ng samahan ng Taibek ay bumisita sa kanya. Inis na tumanggi ang baguhan na sumali sa kanila. Malinaw na naalala ng binata ang nakakatakot na presensya ng malaking lalaking pilit siyang inanyayahan. Laking gulat niya nang malaman na naglakas loob pa si Song Hyun na hilingin sa Pangulo ang kanyang personal na kinaroroonan. Ngunit tiniyak ng Pangulo na hindi niya ibinahagi ang impormasyong iyon. Kasabay ng babala na dahil sa paniniwala ng samahang Taibek na ang matatag lamang ang mananatili ay maaari nilang subukang supulan siya sa pamamagitan ng puwersa. Kinilala ng binata ang problemadong sitwasyon at inamin na sa kasalukuyan niyang antas ay mahihirapan siyang talunin si Song Hyun sa isang labanan ng purong lakas. Tama ang hinala ng Pangulo na mas gusto ng ating bida na kumilos ayon sa sarili niyang mga tuntunin kaysa mapasailalim sa isang samahan.
Kaya pinayuhan niya ito na ang pinakamabisang paraan upang hadlangan ang paglapit nila ay ang itaas ang sariling katayuan sa pamamagitan ng direktang pagtanggap ng malalaking misyon mula sa kanya. Agad na nakaramdam ng ibang motibo ang binata at diretso niyang tinanong kung ano ang kapalit na gusto ng Pangulo para sa espesyal na pabor na ito. Ngunit sumagot si Pangulong Jongte na ang nais lamang niya ay maalala ng binata ang simpleng katotohanang siya ang tumulong sa kanya. Nakita ito ng binata bilang isang magandang pagkakataon upang buuin ang kanyang pangalan at katayuan. Kaya tinanggap niya ang kasunduan at kinuha ang mga dokumento ng misyon. Ang misyon ay ang pagsasama at pagbabantay sa isang barkong nagdadala ng kargamento mula sa Busan patungo sa lungsod ng Insan. Isang mahirap na gawain dahil sa dami ng mga corrosion zone sa ruta. Gayunpaman ay nang basahin niya ang mga dokumento ay nagulat siya nang makitang nakalista bilang mga pang-araw-araw na pangangailangan ng mga mamahaling relo, porselana, at isang marangyang sasakyan. Mahiwagang sumagot ang Pangulo na para sa ilang tao ang mga iyon ay tunay na mga pangangailangan at inakala niyang mauunawaan ng isang tulad niya ang mga kahulugan nito sa usaping politikal. Hindi siya lubos na humanga at kinwestiyon ang pangangailangan ng ganitong mga luho sa isang bansang wasak ang pamahalaan. Ipinaliwanag ng Pangulo na kahit sa isang mundong gumuho ay hindi nawawala ng saysay ang pandaigdigang politika at ang pagpapanatili ng mga ugnayan. Nang mapagtanto ng binata na ang misyon ay isa lamang pampulitikang utos upang pagandahin ang mga ugnayan ay tinanggal niya ang kanyang sintas ng upuan at malamig na tumanggi. Nagulat ang Pangulo at mariing iginiit na itinuturing ng pamahalaan ng Korea ang usapin bilang napakahalaga. Ngunit nanatiling hindi natinag ang binata at sinabing kahangalan para sa isang individual na tulad niya ang masangkot sa gitna ng mga usaping politikal. Tumigas ang mukha ng Pangulo habang may pagmamataas niyang iminungkahi na ang labis na atensyon ay naging isang kapahamakan para sa baguhang hunter. Sa isang nakakagulat na kilos ay walang pakialam na itinapon ng binata ang mga dokumento ng misyon palabas sa bukas na pinto ng helicopter na nag-iwan sa Pangulo na tuluyang nawalan ng masabi. Sa huling sulyap pabalik ay malamig niyang pinasalamatan ang Pangulo para sa libreng sakay. Saka idineklara na siya na mismo ang lalanggoy pauwi at iniwan ang Pangulo sa matinding pagkabigla. Walang dagdag na salita ay tumalon siya paatras palabas ng helicopter at mabilis na bumagsak patungo sa dagat sa ibaba. Wala nang nagawa ang Pangulo kundi tumitig ng hindi makapaniwala sa katapangan at katigasan ng ulo ng baguhang hunter. Nang sumabog ang isang napakalaking tilamsik mula sa dagat ay napaungol na lamang siya sa sarili tungkol sa pagiging suwail ng mga kabataan sa panahon ngayon. Kalaunan ng gabing iyon ay lumipat ang eksena sa gininto ang paglubog ng araw sa mataong daungan ng Incheon, isang nag-iisang trabahador na tahimik na nagkakape ang napatingin sa dagat ng may pagtataka. Nang biglang may isang basang-basa at pagod na si Chan Sok ang umahan mula sa tubig, hinihingal at halos kapusin sa hininga. Agad siyang napasigaw na inakala niyang mamamatay na siya at kung sino ba ang nag-isip na takutin siya ng ganoon. Ang trabahador, sa pag-aakalang may masamang nangyari, ay nagsabing tila marami siyang pinagdaanan. Nabigla sa hindi inaasahang simpatya ay isang simpleng pasasalamat na lamang ang naisagot niya. Nang mag-isa na siya ay muling pinagtibay ng binata ang kanyang pangunahing layunin na palakasin ang sarili at nagpasya siyang unahin ang pinakakomplikado at pinakamahihirap na misyon upang mabilis na maging isang kilalang pangalan sa mundo ng mga hunter. Ang hangarin niya ay maging sapat na makapangyarihan at maimpluwensya upang hindi na siya maapektuhan ng mga pekana ng mga taong tulad ng mga alkalde o pangulo. Habang ini-scroll niya ang mga kahilingan ng misyon sa kanyang cellphone ay agad niyang nakita ang isang misyon na pumukaw sa kanyang interes at tinanggap ang isang mapanganib na gawain upang tulungan ang mga biktima ng pagdukot sa isla ng Tsushima malapit sa tinatayang Grade 2 Corrosion Rift. Nakaupo sa tuktok ng isang lalagyan ng kargamento ay napabuntong hininga siya habang pinapanood ang araw na unti-unting lumulubog sa abot tanaw. Basang-basa ngunit matatag ang loob. Hinahanda niya ang sarili dahil alam niyang magiging abala siya sa loob ng mahabang panahon. Nagsimula ang briefing ng misyon na nagdedetalye kung paanong noong 3 ng Setyembre ay ilang mangingisda na papalaot para sa panahon ng panghuhuli ng malalaking hipon ang bigla na lamang na nawala. Sa araw na iyon ay napatunayang mapanganib at hindi pangkaraniwan ang dagat at natuklasan na ang mga nilalang ng corrosion mula sa isang rift sa Tsushima Island ang umatake sa mga bangkang pangisda at dinukot ang mga miyembro. Isang nag-iisang nakaligtas na labis na natroma ang kalaunang nagpatunay na ang mga bihag na mangingisda ay buhay pa at ikinukulong. Kaya malinaw ang layunin, pasukin ang Tsushima Island, iligtas ang mga bihag at wasakin ang corrosion rift. Pagkabalik sa kanyang apartment ay muling sinuri ni Chan Sok ang mga detalye ng misyon sa kanyang cellphone at agad napansin ang napakalaking gantimpalang 55 milyon para sa isang Grade 2 rift. Dahilan upang agad niyang pag-isipan kung kakayanin niya itong tapusin mag-isa. Pagkaraan ay naging seryoso siya nang mapagtanto na kung solo niyang makukumpleto ang misyon ay sa kanya mapupunta ang buong napakalaking gantimpala. Bukod pa sa mga dagdag na benepisyo ay ang isang marangal na kwento at ang napakalaking kasikatan na kaakibat ng matagumpay na pag-clear ng isang Grade 2 rift.
Bagamat itinuturing niya itong isang karapat-dapat na hamon ay kinikilala rin niya ang napakalaking agwat ng kapangyarihan sa pagitan ng iba't ibang antas ng mga nilalang mula sa corrosion. Naalala niya na ang isang grade 3 na halimaw ay may lakas ng pagkawasak na katumbas ng isang tangke. Samantalang ang isang grade 2 na nilalang ay itinuturing na banta na kasing tindi ng isang natural na kalamidad. At pagdating naman sa grade 1 ay kailangan ang buong puwersang militar ng isang bansa para lamang mapabagsak ang isa. Matapos timbangin ang mga panganib ay inamin niyang bagamat kayang-kaya ng kanyang Paradox Flame ang grade 3 ay maaaring kailanganin niya ng isang kapaki-pakinabang na kasama upang harapin ang anumang hindi inaasahang pangyayari laban sa isang grade 2. Gayunpaman ay napangisi siya sa ideyang iyon dahil alam na ang mga tunay na makapangyarihang hunter ay hindi mag-aaksaya ng oras sa isang misyon ng pagliligtas ng mga sibilyan. Sa sandaling iyon ay may isang ideyang pumasok sa kanyang isip. Mayroon palang isang taong maaaring sapat ang desperasyon upang sumama sa kanya. Ngayon sakay ng isang bangkang patungo sa isla ay handa siyang humarap sa laban suot ang kanyang bagong combat gear. Maya-maya ay nakuha ni Han Sang-a, ang kanyang napiling kapareha, ang kanyang pansin ng tanungin nito kung gaano pa katagal bago sila makarating sa Tsushima Island. Sinilip niya ng walang pag-aalala ang kanyang cellphone at tinansyang may halos 1 oras pa sila kaya pinayuhan niya itong magpahinga muna para sa mabigat na labanan na naghihintay. Ngunit tila mas interesado si Han Sang-a sa armor niya sa balikat. Abala sa kanyang iniisip ay saglit siyang napatigil at nalito sa tanong nito. Pagkatapos ay bigla itong natuwa at tinukoy ang suot niyang armor bilang isang limited edition na Iron Surf shoulder gear. Sabik na tinatanong kung paano niya ito nakuha. Kalmado niyang ipinaliwanag na regalo ito ng isang junk dealer na may kontrata siya. Ngunit sagot ni Han Sang-a na ang lugar na kinentrote niya ay walang ibinigay na katulad noon. May bahid ng kay-abangan na kinastigo niya ito at sinabing nakakakuha siya ng espesyal na traito dahil isa siyang Rising Star na nag-solo clear ng isang grade 3 rift. Hindi tulad ng isang baguhang valedictorian lamang na gaya niya. Kaya hinamon niya itong lumakas at sumikat kung sa tingin nito ay dahadaw siya. Sa tono nito na puno ng determinasyon ay malinaw na tumama sa kanya ang mga salita. Isang pagbabalik tanaw ang nagpakita kung paano nabuo ang kanilang pagsasama para sa misyon ilang araw ang nakalipas. Nang sa isang tawag sa cellphone ay diretsahan niyang tinanong ang isang nagulat na si Han Sang-a kung gusto nitong maging kasamahan niya. Nag-alinlangan ito na naalala kung paanong halos hindi sila nakaligtas sa isang grade 3 rift at kinwestiyon kung matino ba ang pag-atake sa isang grade 2. Tahimik siyang naghintay sa sagot nito saka tinapos ang pag-aalinlangan sa pamamagitan ng isang matalim na tanong. Hindi mo ba gustong lumakas? Ipinaalala niya ang sariling mga salita nito na nais nitong matuto mula sa kanya dahil mas malakas siya. At pagkatapos ay nag-alok siya ng isang bagay na hindi nito kayang tanggihan. Isang garantiya na kung tuturuan niya ito ay magiging ilang ulit itong mas malakas kaysa sa kasalukuyan. Habang nakabitin sa hangin ang matamis na pangako ng kapangyarihan ay sinabihan niya itong magdesisyon. Dahil sa malalim na motibasyon ay alam nitong may dahilan siyang kailangang maging mas malakas at tumibe ang kanyang loob. Habang idineklara na alang-alang sa paglakas ay handa siyang tumalon kahit sa impyerno mismo. Sa kasalukuyan ay biglang winasak ng isang malakas na alarma ang katahimikan sa kanilang bangka. Kasunod ang ulat ng pangkat tungkol sa mga hindi kilalang bagay sa unahan. Kasabay ng unti-unting paglitaw ng mga malamultong barko mula sa hamog. Mabilis niyang sinuri ang sitwasyon at binilang ang kabuuang 5 barko. At dahil sa pag-aalala sa mga sibilyang bihag ay inisip niya kung paano sila lalapit ng hindi natutuklasan. Saka siya lumingon upang humingi ng ideya ngunit laking gulat niya nang makitang lumulutang na ito sa ere. Nagkunwari siyang nagulat sa kakayahan nitong lumutang. Ngunit agad siyang tinanong nito kung sasabihin ba niyang hindi niya kaya. At ang katahimikan nito bilang sagot sa kanyang mga tanong ang lalo pang nagpatibay sa kanyang hinala. Kumalat ang isang mayabang na ngiti sa mukha nito habang sinasamantala ang bihirang pagkakataong may turo ang isang kakayahang hindi niya nagagawa. Habang siya naman ay nagkunwaring gulat at hinayaang pagtawanan siya nito, tinutokso siyang napakadaling aralin lamang daw ang ganitong skill. Dahil napilitang buhatin siya ay dumulas siya sa ibabaw ng dagat habang nagrereklamo na hindi pa siya marunong tumakbo sa tubig at sinasabihan siyang tumigil sa pagwisik. Ngunit naglaho ang kanyang mapaglarong asta habang papalapit sila sa mga barko at may naramdaman siyang panganib. Sa isang iglap ay mabilis siyang bumuo ng plano at inutusan si Han Sang-a na salakayin ang pinakamalapit na barko. At nang tanungin kung bakit ay ipinaliwanag niya ang dahilan, kaya niyang maramdaman ang mana at mas malakas ang enerhiya sa mga barkong nasa likuran, na tanda ng mas malaking banta. Naunawaan ang estratehiya kaya tinanggap niya ang utos at agad na kumilos. Ngunit pagdating niya sa palapag ay napaatras siya. Nagtataka kung tao pa ba ang nilalang sa kanyang harapan. Mula sa likuran ay inutusan siya ni Chansok na imulat ang mga mata at mas magmasid. Itinuturo na malinaw na hindi pantao ang galaw ng nilalang at sa sandaling iyon ay ibinunyag nito ang tunay na anyo, isang kasuklam-suklam na kalansay na halimaw na tila hinango mula sa bangungot. Samantala ay damapo siya sa rehas ng barko na handa na sa labanan.
Ngunit agad siyang pinuna ni Chansok sa kanyang paglapag. Binabalaan na madali nitong masisira ang kanyang mga tuhod. Pinagalitan pa siya sa sobrang ingay ng kanyang pagdating na tiyak na mga akit ng hindi kanais-nais na atensyon. At tama nga dahil isang grupo ng mga undead na halimaw na tila mga pirata ang sabay-sabay na ibinaling ang kanilang kumikislap na mga mata sa dalawa. Habang kumikinang ang kanyang mga mata ay naghanda siyang sumabak at nagpakawala ng isang mapaminsalang bug zone ng elektrikal na enerhiya. Madaling binubura ang daraan sa loob ng kawan dahilan upang mabilis niyang husgahan na ang mga kalaban ay nasa pinakamababang antas ng Grade 2 at kayang-kayang harapin. Agad napunta ang kanyang isipan sa kanyang kasama. Iniisip kung paano ito lalaban sa ganitong antas ng kalaban habang pinapanood niya itong makipagsagupaan. Batid na inilalabas na nito ang buong lakas niya. Nang mapansin niya ang kawalan ng kasanayan nito ay tinawag niya ang pangalan ni Hansanga upang makuha ang atensyon nito. At sumigaw na sobra-sobra ang ginagamit nitong mana kaya mabilis itong mauubos. Habang hirap itong lumalaban ay mariin niyang isinigaw na sapat na ang mas mababang lakas para sa mga ganitong kalaban. Ang pangako ni Chansok na tuturuan siya kung paano maging mas malakas ay patuloy na pumapasok sa isipan niya. Naiinis sa sarili niyang kakulangan sa kontrol ay napamura siya sa ilalim ng hininga habang patuloy itong isinisigaw ang kanyang pangalan, sinubukan niyang pigilan at ayusin ang daloy ng kanyang elektrikal na enerhiya. Gayunpaman ay nagpatuloy ang biglaang pagsasanay sa gitna ng laban dahil sinasabihan pa rin siya na masyado pa ring malakas ang ginagamit niyang kapangyarihan. Iniuutos na bawasan pa iyon. Pinipilit siyang matutong magkontrol habang nakikipaglaban. Sa sandaling iyon ay sumulpat ang isang masakit na alaala habang binabalikan niya ang malamig at madilim na trahedya ng buhay ng mahihina. Sa pag-alala sa dating sarili na umiiyak at walang magawa ay muling pinagtibay niya ang panatang hinding-hindi na muling magiging mahina at magiging mas malakas sa anumang halaga. Bigla siyang natauhan sa isang apurahang babala ni Chansok kasabay ng pagsugod ng isang undead na halimaw. At sa bagong tatag na puwersa ay tinipon niya ang kanyang kapangyarihan sa isang eksakto at mapanirang atake na hamiwas sa halimaw sa dalawa. Sa kanyang isipan ay lalo pang tumibay ang hindi matitinag na hangarin na maging mas malakas at habang kumikislap ang kuryente sa kanyang determinadong mga mata ay inulit niya ang panata na ginawa niya kay Chansok at sa sarili. Handa akong tumalon kahit sa impyerno pa mismo.